Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Sabi nga nila, ang kasal ay isa sa pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Ngunit paano kung sa mismong araw ng inyong pag-iisang dibdib, ikaw ay iniwan sa harap ng maraming tao? Ang kahihiyan na nadama ay parang bagyo na sumalubong sa iyo, humihiwa sa puso't dignidad mo. Paano mo haharapin ang ganitong matinding pagsubok? Mula pagkabata, labis na hinahangaan ni Paloma Navarro ang best friend ng kanyang kuya na si Dr. Joshua Medrano. Isa ring magaling na doktor. Lihim niyang iniibig si Joshua hanggang sa umabot siya sa edad na 18. Walang ibang lalaki sa puso niya, kundi si Joshua lang. Handa siyang ibigay ang lahat para makuha lamang ang pag-ibig ng binata. Kahit pa ang kapalit ay ang kanyang puri. Ginawa niya ang lahat para sa kanyang minamahal. Subalit hindi kayang suklian ni Joshua ang kanyang pagmamahal. Isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng kanilang dalawa sa isang komplikadong sitwasyon. Dala ng kalasingan at kalamigan ng gabi, nakalimutan nila ang kanilang limitasyon. Inakala ni Paloma na dahil sa ginawa niyang pagsuko sa kanyang pagkaberhen, ay mamahalin siya ni Joshua. Ngunit iyon pala ay naging simula ng kanyang masalimuot na buhay kasama ang akala niyang asawa. At narito ang pagpapatuloy ng ating kwento. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila yumayakap sa buong mansyon ng mga Medrano. Ngunit sa loob ng silid ni Paloma, ang atmosfera ay mainit at puno ng tensyon. Nakaupo si Paloma sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang isang baso ng tubig, nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa labas ng pintuan, narinig niya ang tawanan ng mga bisita sa party na ginaganap para sa ika-30 kaarawan ni Joshua. Si Joshua Medrano, ang lalaking naging sentro ng mundo ni Paloma mula pa noong siya ay bata pa. Ang best friend ng kanyang kuya na itinuring niyang bayani at kalaunan ang nag-iisang lalaking nais niyang makasama habang buhay. "Paloma, narito na ang inumin mo," bungad ni Joshua pagkapasok sa silid. Hindi ito ang karaniwang Joshua na magiliw. Ang kanyang mga mata ay bahagyang mapungay dahil sa alak. "Joshua, hindi mo na kailangang gawin ito," mahinahong sagot naman ni Paloma. Bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang matapos ang gabi. Ngunit nang mapait si Joshua, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Gusto nating pareho ang nangyari, hindi ba? You've been wanting for so long, Paloma. Bakit ka pa nahihiya?" Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Paloma. Alam niyang lasing si Joshua at alam niyang may pinagdadaanan itong pait dahil sa bigong pag-ibig sa iba. Ngunit ang marinig ito mula sa taong matagal niyang hinahangaan ay nagdulot ng halo-halong damdamin. Takot, pananabik at pagnanais na sana sa gabing ito ay siya naman ang makita ni Joshua. Sa gitna ng kalituhan, hinayaan ni Paloma ang kanyang damdamin na manguna. Sa bawat paglapit ni Joshua, tila naglalaho ang kanyang katinuan. Iniisip niya marahil, ito na ang paraan para mapansin siya. Ito na ang paraan para maging kanya si Joshua. "I love you, Joshua," bulong ni Paloma nang magtagpo ang mga labi nila. Walang sagot mula kay Joshua. Ang tanging naririnig ni Paloma ay ang mabigat na paghinga ng lalaki. Ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan. Sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng mamahaling alak, isinuko ni Paloma ang kanyang puri. Inakala niya sa pagbibigay niya sa sarili ay mabubuksan niya ang puso ng lalaking matagal na niyang hinahangad. Ngunit nang magbukang liwayway at unti-unting mahimasmasan si Joshua, ang lamig na bumabalot sa silid ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Tumingin si Joshua sa kanya nang may halong pagsisisi at pagkamuhi. "Anong nagawa natin, Paloma?
Malamig na tanong ni Joshua bago ito mabilis na lumabas ng silid. Iniwan siya mag-isa, durog at puno ng tanong kung ang nung gabing iyon, ano ba ang naging simula ng kanyang mga pangarap o ang simula ng kanyang pinakamalaking bangungot. Lumipas ang 2 buwan, ang dating masiglang Paloma ay tila isang anino na lamang sa kanyang sarili. Ang sekreto ng gabing iyon ay hindi na natiling bago. Isang pagsusuri sa hospital ang nagkumpirma sa kanyang kinatatakutan at inaasahan siya ay nagdadalang tao. Pagkarinig ng balita, ang ama ni Paloma at ang mga magulang ni Joshua ay nagpatawag ng isang pamilyadong pagpupulong. Walang ingay sa loob ng sala. Tanging tunog lamang ng paghitit ng sigarilyo ng ama ni Joshua ang bumabasag sa katahimikan. "Panindigan mo ang anak ko, Joshua." Matigas na pahayag ng ama ni Paloma. "Hindi ko palalakihin ang apo ko ng walang ama." Si Joshua na nakaupo sa isang silya ay nakayuko. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit bakas sa kanyang kamao na nakatikom ng matindi ang kanyang galit o marahil ang kanyang pagkadismaya sa sarili. Tumingin siya kay Paloma. Ang mga mata ni Joshua hindi nagpapakita ng pagmamahal, bagkus ito ay puno ng mga sumbat. "Kasal?" Maikling sagot naman ni Joshua. Walang emosyon, walang pag-alinlangan at higit sa lahat walang pag-ibig. "Kasal." Ulit ng ina ni Joshua na may halong galit at gulat. "Joshua, sigurado ka ba? Hindi ba pwedeng?" "Kasal?" Muli ay pag-uulit ni Joshua. Mas madiin ngayon. Tumingin siya kay Paloma. Isang tingin na humihiwa sa kanyang balat. "Gusto mo naman to, hindi ba? Ang maging asawa ko. Heto na ang gusto mo, Paloma. Sana maging masaya ka." Tumayo siya at lumakad papalabas. Hindi na hinintay ang tugon ng sino man. Naramdaman ni Paloma na nanikip ang kanyang dibdib. Hindi ito ang kasalang pinapangarap niya mula pagkabata. Ang kasalang ito ay hindi bunga ng pagmamahalan, kundi bunga ng isang pagkakamali at ng obligasyon. Sa kabila ng sakit, napilitan siyang ngumiti sa harap ng kanilang mga magulang. "Opo," mahinang sagot ni Paloma. Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha niya. "Gusto ko pong maikasal." Ngunit sa bawat hakbang patungo sa paghahanda ng kanilang kasal, mas lalong naramdaman ni Paloma ang bigat ng kanyang desisyon. Ang singsing na ibinigay ni Joshua ay hindi simbolo ng pangako, kundi isang simbolo ng pagbubuklod sa kanila sa isang buhay na puno ng malamig na distansya at hindi matapos-tapos na paghihirap. Nang gabing iyon, habang mag-isang nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto, naitanong ni Paloma sa kanyang sarili, paano ko mabubuhay ang isang pag-ibig na ako lang ang nagmamay-ari? Ang araw ng kasal dapat sana ang pinakamaliwanag na kabanata sa buhay ni Paloma. Ang puting gown na suot niya ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ng simbahan. Ngunit sa loob, ramdam ni Paloma ang lamig ng tila yelo na nakabalot sa puso niya. Nasa harap na sila ng altar. Sa bawat pagbigkas ng kanilang mga sumpa, ramdam ni Paloma ang panginginig ng boses ni Joshua. Hindi ito kaba dahil sa saya, ito ay dahil sa pag-alinlangan. "I do." Mariing bulong naman ni Joshua. Halos hindi marinig. Nang matapos ang seremonya ng kasal, imbes na matamis na halik sa harap ng mga bisita, isang matamis at malamig na dampilang sa pisngi ang ibinigay ni Joshua. Ramdam ni Paloma ang bulong-bulungan ng mga panauhin. Ang tingin ng mga tao ay hindi paghanga, kundi pagtatanong. Isang tanong na pilit nilang itinatago sa likod ng mga peking ngiti nila. Pagdating sa reception, puno ang bulwagan ng mga kilalang tao sa lipunan at mga kasamahan ni Joshua sa hospital. Sa gitna ng programa, habang nagsasayaw ang mga bagong kasal, biglang tumunog ang telepono ni Joshua. Tiningnan ito ni Joshua. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Hindi na ito ang mukha ng isang bagong kasal. Ito ang mukha ng isang doktor na tinatawag ng tungkulin. "May emergency sa hospital," wika ni Joshua nang walang pasubali. "Kailangan ko nang umalis." "Joshua, kasal natin ito."
Pakiusap naman ni Paloma. Hawak ang braso ng asawa. Sandali lang. Matatapos na rin naman ang programa. Tinanggal ni Joshua ang kamay ni Paloma ng may halong pagkayamot. May buhay na nakataya, Paloma. Huwag kang maging makasarili. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang maging asawa ng isang doktor? At parte ito ng trabaho ko. Sa harap ng daan-daang bisita, tinalikuran siya ni Joshua. Ang bawat hakbang ng lalaki palayo ay parang bawat palakol na humahati sa dignidad ni Paloma. Naiwan siya sa gitna ng dance floor. Nakatayo, nakasuot ng napakagandang gown. Ngunit pakiramdam niya ay wala siyang saplot sa harapan ng kahihiyan. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Iniwan siya kaagad. Kawawa naman si Paloma. Hindi pala mahal ng asawa niya. Pilit na pinigil ni Paloma ang kanyang pag-iyak habang ang ibang mga bride ay umiiyak dahil sa saya. Si Paloma ay umiiyak dahil sa sakit ng katotohanan. Sa mata ng lahat, siya ay asawa ni Joshua. Ngunit sa mata ni Joshua, siya ay isa lamang sagabal sa kailangang panindigan. Sa gabing iyon, sa loob ng isang silid na puno ng regalo at bulaklak, natutunan ni Paloma ang pinakamasakit na aral. Ang pagiging asawa sa papel ay hindi nangangahulugan na ikaw ay may puwang sa buhay ng iyong kapareha. Ang kanilang tahanan ay isang modernong mansyon sa isang eksklusibong subdivision, isang bahay na pangarap ng marami. Ngunit para kay Paloma, ito ay naging isang marangyang kulungan. Mula na matapos ang kasal, hindi na muling nagpakita ng lambing si Joshua. Dumating ang panahon na tila mga estranghero sila na nagbabahagi lang ng tirahan. Si Joshua ay laging wala. Kung wala sa ospital, siya ay nasa kanyang home office. Nakatutok sa mga medical journals at files, hindi pinapansin ang presensya ni Paloma. Isang gabi nagpasya si Paloma na magluto ng hapunan para sa kanila. Gusto niyang subukan kahit papaano na maging maayos ang kanilang pagsasama. Maingat niyang inihanda ang paborito nitong pagkain. Pagdating ni Joshua, hindi man lang ito tumingin sa mesa. Diretso ito naglakad patungo sa hagdanan. Joshua, tawag ni Paloma, ang boses ay mahina at puno ng pag-asa. Naghanda ako ng hapunan, kumain muna tayo, kahit sandali lang. Huminto naman si Joshua sa paghakbang ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang boses ay malamig, walang anumang init. Huwag mo akong pakialaman, Paloma. Pagod ako sa ospital. Kung gusto mong kumain, gawin mo. Pero huwag mo akong pilitin sa mga bagay na wala akong interes. Asawa mo ako, Joshua. Diin ni Paloma, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Hindi ba pwedeng kahit kaunting pansin man lang? Kahit maayos na pag-uusap? Dahan-dahang lumingon naman si Joshua. Ang mga mata nito ay puno ng pagkayamot na halos ikapaso ng kalooban ni Paloma. Asawa? Ginawa natin ang kasal na to dahil sa bata. At dahil sa pressure ng pamilya natin. Huwag mong lukuhin ang sarili mo na may namamagitan na sa atin na higit pa doon. You are my responsibility, not my wife. Pagkasabi nito, tumalikod na si Joshua at pumasok sa kanyang silid. Iniwan si Paloma sa gitna ng hapagkainan na unti-unti nang lumalamig, katulad ng damdamin ng lalaking kanyang pinakasalan. Naiwan si Paloma sa dilim ng dining room. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, pumapatak sa mesa. Napagtanto niya na ang pinakamahirap na uri ng kalungkutan ay ang makasama ang taong mahal mo sa loob ng isang bahay. Ngunit ang pagitan ninyo ay tila isang malawak na karagatan na hindi niya kayang tawirin. Sa gabing iyon, sumumpa si Paloma sa kanyang sarili na hindi na siya muling magkukusa. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, ang kanyang pag-asa ay unti-unting napalitan ng pait at pagod. Makalipas ang ilang buwan, ang tahimik na buhay ni Paloma ay nabalisa nang dumating ang isang anunsyo sa ospital kung saan nagtatrabaho si Joshua. Isang bagong consultant, surgeon ang itinalaga at hindi ito iba, kundi si Lena, ang unang babaeng minahal ni Joshua, ang babaeng dahilan kung bakit hindi siya makapagbigay ng puwang sa puso para sa iba. Nalaman ito ni Paloma nang makita niya si Joshua na nakangiti ng totoo sa loob ng kanilang sasakyan
bago ito pumasok sa trabaho. Hindi niya mapigilan na hindi magtaka kung bakit kakaiba ang kislap ng mga mata ng asawa. Isang gabi dahil sa isang charity na dinaluhan nilang mag-asawa, personal na nakaharap ni Paloma si Lena. Napakaganda nito, sopistikada at matalino, ang imahe ng babaeng perpektong katapat ng isang matagumpay na doktor na katulad ni Joshua. "You must be the wife," sabi ni Lena habang nakangiti ngunit may bahid ng pangungutya sa kanyang tinig. "Joshua told me the situation. I hope you're keeping him happy. I thought I'd do it." Hindi nakapagsalita si Paloma. Lalo pa siya nasaktan nang sa hindi kalayuan. Nakita niya si Joshua na lumapit kay Lena. Ang dati ay malamig at seryosong si Joshua ay biglang nagbago. Nakita ni Paloma kung paano nito hawakan ang siko ni Lena, kung paano ito tumawid ng malakas, mga bagay na ni minsan ay hindi ginawa ni Joshua sa kanya. "Joshua, kailangan nating mag-usap." Bulong ni Paloma na magkaroon sila ng pagkakataong lumayo sa maraming tao. "Mamaya na, Paloma. Huwag mo akong ipahiya rito," sagot ni Joshua sabay lingon kay Lena na tila naghihintay sa kanya. Buong gabi naramdaman ni Paloma na siya ang isang multo sa sarili niyang party. Pinanunood niya ang bawat tingin, bawat haplos at bawat tawanan sa pagitan ng dalawa. Ang bawat pagngiti ni Joshua kay Lena ay parang latigo na humahampas sa kanyang dibdib. Habang nasa sasakyan sa loob, pauwi ang katahimikan ay mabigat. "Mahal mo pa siya, hindi ba?" tanong ni Paloma basag ang boses. Hindi sumagot si Joshua. Tumingin lang ito sa kalsada. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang pananahimik ay nagsilbing pinakamalupit na kumpirmasyon para sa kanya. "Kung mahal mo siya, bakit mo ako pinakasalan?" Dagdag ni Paloma. Ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. "Dahil wala akong choice." Madiin na sagot naman ni Joshua. "At kung hindi lang dahil sa bata, wala ka sa buhay ko ngayon." Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Paloma sa gilid ng bangin. Napagtanto niya na ang karibal niya ay hindi lamang isang babae, kundi ang nakaraan ni Joshua na hindi niya kailanman mabubura. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay wala siyang laban. Lumipas sa mga araw na tila isang pagsubok sa katatagan ni Paloma. Hindi man siya sinasaktan ni Joshua ng pisikal. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay may talim na sumusugat sa kanyang pagkatao. Para kay Joshua, ang kasal ay naging isang obligasyon na nais niyang takasan. At binabaling niya ang lahat ng kanyang inis kay Paloma. Isang hapon pag-uwi ni Joshua mula sa hospital, abala si Paloma sa pag-aayos ng mga gamit nito. Aksidenteng nahawakan ni Paloma ang isang medical file na pagmamay-ari ni Lena na naiwan ni Joshua sa mesa. "Anong ginagawa mo?" Mabilis na inagaw ni Joshua ang file. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Huwag kang makialam sa mga gamit ko. Hindi mo naiintindihan ang trabaho ko." "Naglilinis lang ako, Joshua. Pasensya na." Depensa naman ni Paloma ngunit hindi nakinig ang asawa. "Nililinis? O nagmamatsyag ka?" Tinitigan siya ni Joshua na may pagkamuhi. "Nakakasuka ang pagiging desperada mo. Minsan, naisip ko kung bakit pa kita pinakasalan. You're nothing but a burden. A mistake that I have to live with every single day." Ang mga salitang mistake ay tumago sa puso ni Paloma. Hindi niya akalain ang taong minahal niya ng sobra ay ang siya ring dudurog sa kanyang dignidad. "Joshua, tao rin ako. Nasasaktan din ako." Pakiusap ni Paloma. Hawak ang dibdib na tila kinakapos ng hininga. "Nasasaktan?" Tumawa ng mapait naman si Joshua. "Sino ang nananakit sa sarili nila? Ikaw ang nagpumilit na makuha ako. Ikaw ang nagpumilit sa sitwasyong ito. Kaya panindigan mo ang bawat sakit na nararamdaman mo dahil galing yan sa sarili mong desisyon." Pagkatapos ng mga linyang iyon, tinalikuran na naman siya ni Joshua. Pumasok ito sa kwarto at inilak ang pintuan.
Sa bawat gabi, si Paloma ay natutulog sa sofa o sa guest room, habang si Joshua ay natutulog ng mahimbing sa kabilang kwarto na tila walang pakialam kung humihinga pa ba ang babaeng kanyang pinakasalan. Ang pagmamalupit ni Joshua ay hindi dumaan sa pananakit ng katawan, kundi sa pagbura ng halaga ni Paloma bilang asawa at bilang tao. Unti-unting namamatay ang ningning sa mga mata ni Paloma. Ang babaeng dati ay puno ng pangarap para sa kanilang pagsasama ay unti-unti nang nagiging isang anino ng pagdurusa. Naghihintay na lamang ng pagkakataong makalaya sa taktikang siya mismo ang nagsuot sa sarili niya. Ang mga buwan ng pagbubuntis ni Paloma ay hindi naging masaya. Ang kanyang katawan ay mahina bunga ng matinding stress, kulang sa tulog at ang palagiang pagkabalisa dahil sa mga masasakit na salita na binibitawan ni Joshua. Hindi man lang siya tinatanong ni Joshua kung kumain na siya o kung masama ba ang kanyang pakiramdam. Para rito, ang bata sa kanyang sinapupunan ay isa lamang obligasyon. Isang gabing bumuhos ang ulan. Nakaramdam si Paloma na matinding pananakit ng kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi ordinaryong cramps. Ito ay parang may humahapit sa loob ng kanyang katawan. Joshua! Joshua! Tulungan mo ako! Tawag ni Paloma sa gitna ng hapdi. Pumasok si Joshua sa kwarto. Suot ang kanyang at kakauwi lang mula sa isang mahabang shift. Tiningnan niya si Paloma na nakahandusa sa sahig. Hawak ang tiyan at may bahid ng dugo sa kanyang damit. Ano na naman ba to, Paloma? Inis na tanong ni Joshua. Gagawa ka na naman ba ng eksena para mapansin kita? Hindi, Joshua. Hindi ito biro. Joshua, masakit. Hikbi naman ni Paloma. Bagamat naiirita, lumapit si Joshua at sinura ang sitwasyon. Bilang isang doktor, alam niya agad ang nangyayari. Pero sa halip na pag-alala, ang nakita ni Paloma sa mga mata ng asawa ay pagkairita. Mabilis nilang itinakbo ito sa hospital. Sa loob ng emergency room, ang bawat segundo ay tila isang oras. Naririnig ni Paloma ang mga sigaw ng mga nurse at ang mabigat na yabag ni Joshua sa paligid. Ngunit ang pinakamasakit ay ang marinig ang boses ni Joshua sa labas ng kortina. It's a miscarriage, ani ni Joshua sa kanyang kasamahan. She's been under too much stress lately. Hindi na nakayanan ng katawan. Pagpasok ni Joshua sa loob ng silid kung saan nakaratay si Paloma, walang pagmamahal sa kanyang mukha. Wala ang haplos na inaasahan ng isang asawa sa kanyang kapareha na nawala ng anak. Nawala siya. Walang emosyong wika ni Joshua. Ang bata, wala na. Napapikit sa Paloma ang mga luha ay bumagsak ng walang ingay. Ang batang sanay magiging tulay nila para maging isang pamilya ay wala na. Ang tanging dahilan kung bakit siya ikinasal kay Joshua ay naglaho na. At sa sandaling iyon naramdaman ni Paloma ang katapusan ng lahat ng kanyang pag-asa. Wala na ang bata. Wala na ang obligasyon at sa tingin niya, wala na ring saysay ang manatili sa piling ng lalaking walang puso. Sa silid ng hospital ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Ang amoy ng hospital at ang puting dingding na tila unti-unting pumapasok sa isipan ni Paloma. Nilalamon siya ng matinding kalungkutan. Nawala na ang kaisa-isang koneksyon na nagbubuklod sa kanila ni Joshua. Pagkagising ni Paloma, inaasahan niyang makikita ang asawa sa tabi niya. Humihingi ng paumanhin o kahit man lang nagpapakita ng kaunting simpatsya. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay si Joshua na nakatayo malapit sa kortina, nakatalikod at abala sa kanyang cellphone. Joshua. Paos na tawag naman ni Paloma. Lumingon si Joshua. Walang lambot ang kanyang mga mata, bagkus ito ay puno ng matatalim na paratang. Sana ay naging mas maingat ka, Paloma. Alam mo namang mahina ang katawan mo, hindi ba? Bakit kailangan mong magpabaya pa? Nagulantang si Paloma. Nagpabaya? Joshua, ginawa ko ang lahat. Sinunod ko ang lahat ng gusto mo. Kahit na hindi ako masaya, paano mo nasabing nagpabaya ako? Kung nag-ingat ka,
Hindi sana mangyayari to. Mariing sagot naman ni Joshua. Ngayon, wala na. Wala na ang dahilan ng ating kasal. Wala na ang nagtatali sa ating dalawa. Ang bawat salita ni Joshua ay parang martilyong nabagbasag sa natitirang piraso ng puso ni Paloma. Ang sisihin ay hindi nagtapos doon. Sa harap ng mga nurse at ibang pasyente, pinaratangan siya ni Joshua ng kawalan ng disiplina at kapabayaan. Para kay Joshua, ang pagkawala ng bata ay isang inconvenience na nais niyang isisi sa iba. At si Paloma ang naging target ng kanyang pait. Ang kasal na to, patuloy ni Joshua, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta, ay base sa bata. Ngayong wala na siya, sa tingin mo ba ay may dahilan pa para magpatuloy tayo? Dito tuluyang namatay ang puso ni Paloma. Ang pag-ibig na matagal niyang iningatan, ang debosyon na ibinigay niya sa kabila ng pagmamalupit nito, ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng malakas na alon. Tumingin si Paloma sa kawalan. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay naging tuyo at manhid. Sa sandaling iyon, ang babaeng Paloma na laging handang magsakripisyo ay tuluyang naglaho. Ang natira na lamang sa loob ng silid ay isang babaeng handa ng bumitaw. Isang babaeng napagtantong ang pagmamahal na walang sukli ay hindi pag-ibig, kundi isang masakit na pagkabilanggo. Pagkalabas ng hospital, hindi umuwi sa Paloma sa mansyon. Alam niya kung babalik siya roon, lalamunin siya ng mga alaala, ng pait at pagsisisi. Habang si Joshua ay abala sa kanyang mga operasyon at sa kanyang buhay na tila walang nagbago, si Paloma ay tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Hindi marami ang kanyang dinala. Iilang damit ang kanyang at mga dokumento at ang maliit na ipon na itinabi niya noong nagtatrabaho pa siya bilang isang guro bago siya naging asawa. Bago siya lumabas ng pintuan ng kanilang silid, tumigil siya sa harap ng nightstand. Kinuha niya ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng pangako ni Joshua, ang pangakong napako, pangakong naging taktika lamang. Inilapag niya ito sa ibabaw ng hapagkainan, sa mismong lugar kung saan niya madalas inihahanda ang hapunan para kay Joshua. Sa tabi ng singsing, nag-iwan siya ng isang maikling liham. Joshua, ang kasal na ito ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil inakala ko, ang pag-ibig ay sapat para magbago ang isang tao. Pero nalaman ko na ang pagmamahal ay hindi sapat kung ang kapalit nito ay unti-unting pagkawala ng aking sarili. Malaya ka na. Wala na ang bata. Wala na ang obligasyon. Sana sa pagkawala ko, mahanap mo ang kapayapaang hindi mo nahanap sa akin. Lumabas si Paloma sa mansyon nang hindi lumilingon. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Paloma ng kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Habang papalayo ang taxi na kanyang sinasakyan, nakita niya sa salamin ng sasakyan ang mansyon na unti-unting lumiliit. Doon niya iniwan ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, at ang babaeng mahina na kailanman ay hindi na niya gusto pang balikan. Pagdating ni Joshua sa bahay pagkalipas ng ilang oras, sinalubong siya ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang bahay ay madilim, walang hapunan na nakahanda, at walang Paloma na magtatanong kung pagod ba siya. Nang makita niya ang singsing at ang liham sa mesa, hindi siya nakaramdam ng lungkot. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ng pagkalito ang bumalot sa kanya. Isang katanungan na hindi niya masagot. Pakiramdam niya may nawala sa kanyang buhay na hindi niya inaasahang hahanapin. Lumipas ang 3 taon, ang buhay sa malaking syudad ay hindi naging madali kay Paloma sa simula, ngunit ito ang naging pandayan ng kanyang buong pagkatao. Mula sa pagiging isang mapagtiis na asawa, siya ay naging isang matapang at matagumpay na operation manager ng isang kilalang publishing firm. Hindi na ang Paloma na laging nakayuko ang makikita ng mga tao. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha
ay mayroon na ngayong kislap ng determinasyon at kumpiyansa. Nag-aral siya muli, kinuha ang mga kursong dati ay hindi niya magawa dahil sa pagpapasailalim niya sa kagustuhan ni Joshua. Isang hapon habang naglalakad siya sa labi ng isang hotel para sa isang business meeting, tumigil siya sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Suot ang isang sharp charcoal suit, buhok na naka-style ng maayos at ang aura ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. Paloma Navarro. Bulong niya sa sarili, hindi ka na muling magpapakulong sa sakit. Sa loob ng 3 taong ito, hindi niya hinayaang makapasok ang kahit sinong lalaki sa kanyang buhay. Naging protektado siya sa kanyang damdamin. Ang kanyang focus ay ang pag-aangat sa kanyang sarili. Naging matagumpay siya sa trabaho. Iginagalang ng kanyang mga katrabaho at higit sa lahat, payapa ang kanyang gabi. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may mga gabi pa ring bumabalik ang mga alaala. Ang boses ni Joshua, ang hapdi ng pagkawala ng bata, at ang haplit ng kanyang mga salita. Pero sa bawat pagbalik ng mga alaala, hinahayaan lang ito ni Paloma na dumaan tulad ng hangin. Alam niyang ang sugat ay humihilom na, at kahit may pilat ito, ay nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Isang araw nakatanggap siya ng imbitasyon para sa gaganapin sa Manila. Ang publishing firm niya ang magiging pangunahing media partner. Hindi sana siya pupunta, ngunit bilang representative ng kumpanya, wala siyang ibang pagpipilian. Hindi niya inakala na sa event na iyon, ang nakaraan na matagal na niyang ibinaon ay muling kakatok sa kanyang pintuan. Hindi niya alam na ang nakatakdang guest speaker mula sa medical research ay walang iba kundi si Dr. Joshua Medrano. Ang gabi ng meeting na iyon na puno ng kislap ng mga kristal at puno ng mga taong maimpluwensya, suot ni Paloma ang isang elegante at bumabagay sa kanyang tindig ang kanyang gown. Habang naglalakad siya sa loob ng ballroom, marami ang napapalingon, hindi dahil sa isa siya sa sikat at dating asawa ni Dr. Medrano, kundi dahil sa ganda at karismang taglay ng isang matagumpay na negosyante. Nasa gitna siya ng pakikipag-usap sa isang kliyente nang biglang tumahimik ang paligid. Ang spotlight ay tinutok sa entablado. At ngayon, isang mainit na palakpakan para sa ating guest speaker para sa Medical Advancement Project. Walang iba kundi si Dr. Joshua Medrano. Napatigil naman si Paloma sa paghinga. Tumingin siya sa entablado at doon niya nakita ang lalaking nagpabago ng takbo sa kanyang buhay. Si Joshua ay mukhang mas matanda, may kaunting lalim ang mga mata at tila mas seryoso. Ngunit ang kanyang tindig, bakas pa rin ang dating arugante. Habang nagsasalita si Joshua, nakikinig ng maigi ang lahat. Ngunit pagkatapos ng kanyang speech, sa oras ng cocktail, hindi mapigilan ni Joshua na huminga at luminga sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang direksyon, sa direksyon kung nasaan si Paloma. Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang babaeng iniwan niya 3 taon na ang nakakalipas ay hindi na ang babaeng umiyak sa kanyang harapan noon. Paloma? Mahinang tawag ni Joshua nang makalapit siya rito. Lumingon naman si Paloma, walang gulat, walang kaba, tanging malamig na profesionalismo lamang. Good evening, Dr. Medrano. Nakakagulat na makita ka rito. Tiningnan siya ni Joshua mula ulo hanggang paa. Tila sinusubukang hanapin ang Paloma na dati niyang kilala. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba talaga to? You look different. People change, Doktor. Sagot naman ni Paloma ng may matamis ngunit walang emosyong ngiti. Some grow, some stay the same. Excuse me. May kausap ako. Tinalikuran siya ni Paloma sa bawat hakbang niya papalayo. Ramdam niya ang titig ni Joshua sa kanyang likuran. Ang lalaking dati ay hindi siya matingnan ng diretsyo, ay ngayon tila hindi maalis ang tingin sa kanya. At sa kaunang pagkakataon, hindi si Paloma ang nakaramdam ng kaba, kundi si Joshua. Hindi nakatulog si Joshua ng gabing iyon.
Ang imahe ni Paloma sa gala, ang kanyang tindig, ang paraan ng pananalita nito at ang paraan ng pagturing nito sa kanya bilang isang estranghero ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sa nakalipas na 3 taon, hindi inamin ni Joshua sa sinuman, kahit kay Lena, ang tunay na nangyari sa pagkawala ni Paloma. Akala niya magiging masaya siya nang wala na ang obligasyon sa kanyang buhay, ngunit nang mawala si Paloma, ang bahay na dati ay tahimik ay naging nakakabingi sa lamig. Unti-unti niya napagtanto na ang boses ni Paloma, ang amoy ng niluluto nito, at ang kahit ang mga pakiusap nito na pansinin siya, ang bumubuo sa bahay na tinakbuhan niya. Isang gabi matapos ang gala, bumalik si Joshua sa lumang kondo, kung saan sila tumira noong mga unang buwan ng kanilang pagsasama. Sa isang cabinet na matagal na niyang hindi binubuksan, nakita niya ang isang lumang journal ni Paloma na naiwan nito noon. Nanginginig ang mga kamay ni Joshua habang binubuksan ang journal. Bawat pahina ay puno ng mga liham na hindi na ipadala. Mahal na mahal kita, Joshua. Kahit hindi mo ako lingunin, narito lang ako. Handa ako maghintay kahit gaano katagal. Sana balang araw, makita mo rin ang halaga ng pag-ibig ko. Joshua, nakita kitang tumawa kay Lena kanina. Ang ganda ng ngiti mo. Sana kahit isang beses lang, makita ko ang ganyang ngiti na nakalaan para sa akin. Basang-basa ng luha ang mga pahinang iyon habang binabasa ito ni Joshua. Tila mga kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib ang bawat salita. Nakita niya ang isang Paloma na puno ng pasensya, pagmamahal at pag-asa. Ang lahat ng iyon ay binaliwala niya. Inapakan at sinira. Napaupo si Joshua sa sahig at napahawak sa kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, ang doktor na laging may solusyon sa mga sakit ng katawan ay walang kapangyarihang gamutin ang sariling pagsisisi. Ang tanga-tanga ko, bulong niya sa sarili, habang ang mga luha na hindi niya akalaing papatak ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang dami kong sinayang. Ang dami kong sinaktan. Doon niya napagtanto na ang pagkawala ni Paloma ay hindi isang kalayaan. Ito ay ang simula ng kanyang sariling impyerno. Ang impyerno ng pagsisising huli na ang lahat. Hindi na mapakali si Joshua. Ang pagsisisi na dati ay anino lamang na sumusunod sa kanya ay naging isang malakas na sigaw na hindi niya mapatahimik. Sinubukan niyang hanapin si Paloma sa pamamagitan ng mga dating kakilala hanggang sa malaman niya ang opisina nito. Isang hapon nag-abang si Joshua sa labi ng kumpanya ni Paloma. Nang lumabas ito kasabay ang ilan sa mga kasamahan na masayang nakikipagkwentuhan. Mabilis na lumapit si Joshua. Paloma, sandali lang. Pakiusap. Tawag ni Joshua. Hingal at hindi maayos ang itsura. Malayo sa compose na doktor na nakilala ng publiko. Humarap si Paloma, ang kanyang mukha ay agad na naging blanko. Dr. Medrano, ano na naman to? Trabaho ba nating dahilan ang pag-aabala mo sa akin? Wala akong pakialam sa trabaho, Paloma. Gusto lang kitang makausap. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap ni Joshua. Tiningnan siya ni Paloma ng may halong awa ngunit walang pagmamahal. Tapos na tayo, Joshua. 3 taon na nakakalipas. Bakit ka pa nandito? Binasa ko ang journal mo. Mahinang sabi ni Joshua. Ngayon ko lang naiintindihan ang lahat. Ngayon ko lang nakita ang sakit na idinulot ko. Mula sa iyo, gusto kong bumawi. Patawarin mo ako, Paloma. Tumingin sa Paloma sa paligid, hindi gustong maging sentro ng atensyon. Ang paghingi ng tawad ay hindi nagbubura ng mga sugat, Joshua. Ang mga luha ko noon ay hindi mo mababalikan. Hindi na akong babaeng iniwan mo. Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa'yo. Handa akong gawin ang lahat, Paloma. Madiin na wika naman ni Joshua. Handa akong maghintay. Kahit gaano katagal. Hindi ako titigil. Huwag ka na magsaya ng oras pa, Joshua. Matigas na tugon naman ni Paloma.
Ang pader na itinayo mo sa pagitan natin ay masyadong mataas para tibagin mo lang ng simpleng sorry. Huwag mo akong susundan. Tumalikod si Paloma at sumakay sa kanyang sasakyan. Iniwan si Joshua na nakatayo sa gitna ng sidewalk. Ramdam ni Joshua ang bawat titig ng mga dumaraan, ngunit wala na siyang pakialam sa dangal. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pait na katotohanan. Ang babaeng binaliwala niya noon ay hindi na kailanman magiging madaling abutin muli. Lumipas ang mga linggo at hindi tumigil si Joshua sa kanyang pagtatangka. Hindi ito ang tipo ng paghabol na mapanghimasok. Sa halip ay sinubukan niya. Napatunayan sa mga gawa ang kanyang pagbabago. Nalaman niyang may sinusuportahan na outreach program sa Paloma para sa mga batang may sakit at doon siya nagsimulang tumulong ng hindi nagpapakilala. Isang araw habang nasa isang liblib na barangay ang medical mission ni Paloma, biglang nagkaroon ng emergency. Isa matandang pasyente ang nagkaroon ng komplikasyon sa puso na kailangang operahan kaagad. Walang ibang doktor sa paligid. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, pero hindi aabot. Sigaw ng isang nurse. Si Paloma na nandoon para sa logistic ay kinakabahan. Biglang lumitaw si Joshua na nagkataong nagbuboluntaryo rin sa malapit na bayan. Agad nitong inako ang sitwasyon. Ako ang bahala. Ihanda ang mga gamit. Sa loob ng isang improvised clinic, pinanuod ni Paloma si Joshua. Hindi ito ang arogante at malamig na Joshua na nakilala niya. Nakita niya ang isang doktor na puno ng pagmamalasakit, na pawis at seryosong nakikipaglaban para sa buhay ng isang estranghero. Nang matapos ang operasyon at nailigtas sa matanda, lumabas si Joshua na bakas ang matinding pagod. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Paloma nang magkaharap sila. Kahit hindi mo ako patawarin, Paloma. Sagot ni Joshua habang pinupunasan ng pawis. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako ang lalaking nakilala mo noon. Natutunan ko kung gaano kahalaga ang bawat buhay at kung gaano kasakit mawala ng taong mahalaga. Hindi sumagot si Paloma ngunit ramdam niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nang gabing iyon biglang nakaramdam ng matinding lagnat si Joshua dahil sa pagod at gutom. Walang choice si Paloma kundi alagaan ito sa temporary base nila. Habang pinupunasan ni Paloma ang noo ni Joshua, narinig niya itong bumubulong sa gitna ng kanyang pagdidelaryo. Patawad, Paloma. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong iwan. Sa sandaling iyon nakita ni Paloma ang matinding paghihirap ni Joshua. Hindi niya ito inaalagaan dahil mahal pa niya ito. Ngunit inaalagaan niya ito dahil sa kanyang likas na kabutihan. Dito nakita ni Joshua noong nagmalay siya ang babaeng minahal niya noon. Ang babaeng walang kapantay ang pagmamalasakit at doon lalong lumalim ang kanyang pagsisisi at paghanga sa dating asawa. Matapos ang insidente sa medical mission, unti-unting lumalambot ang pakikitungo ni Paloma kay Joshua. Ngunit nanatiling malinaw ang distansya. Alam ni Joshua na hindi sapat ang isang pagliligtas ng buhay para burahin ang 3 taong pagdurusa. Isang hapon inanyayahan ni Joshua si Paloma sa isang lugar na puno ng matatamis at masasakit na alaala. Ang dalampasigan kung saan sila madalas maglaro noong mga bata pa sila. Tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Joshua. Alam kong hindi sapat ang mga salita. Panimula ni Joshua habang nakatayo sila sa ilalim ng isang malaking payong. Pero gusto kong malaman mo, Paloma, na bawat araw na nakalipas ng 3 taon, sinumpa ko ang sarili ko dahil sa mga nagawa ko sa iyo. Huminto siya at humarap kay Paloma sa gitna ng at dahan-dahang lumuhod si Joshua. Patawarin mo ako, Paloma. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit, sa lahat ng sumbat at pagtrato ko sa iyo na parang wala kang halaga. Hindi ako naghahanap ng kapalit. Hindi ako naghahangad ng madaling pagpapatawad. Gusto ko lang na sa harap ng langit, ng dagat, na saksi sa pagkabata natin, malaman mo ang lalim ng pagsisisi ko.
Umiiyak na ang wika ni Joshua. Ang lalaking dati ay hindi maabot ang taas ng dignidad ay nakaluhod ngayon sa harap ni Paloma. Basang-basa at basag ang boses. Dala ng aking katangahan. Nawala ko ang nag-iisang taong tunay nagmamahal sa akin nang walang hinihinging kapalit. Maling-mali ako. Maling-mali na hinayaan kong diktahan ako na nakaraan. Kaya hindi ko nakita ang kinabukasan na hawak mo. Tumingin si Paloma kay Joshua sa unang pagkakataon, hindi na ito ang Joshua na nakikita niyang kaaway. Ang lalaking nasa harapan niya ay isang tao na nakaranas ng pagbagsak at ngayon ay naghahanap ng paghilom. Joshua, mahinang tawag naman ni Paloma. Ang patawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lang sa awa. Ibinibigay ito dahil handa na ang puso na maging malaya sa bigat na nakaraan. Hindi mo kailangang magmadali, Paloma. Patuloy ni Joshua habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Maghihintay ako. Kahit habang buhay, maghihintay ako. Sa sandaling iyon, hindi sumagot si Paloma. Ngunit ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pait ay nagsimula ng magpakita ng pagkaunawa. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa pagitan nila, unti-unting tumitila ang bagyo ng puot na matagal na nilang kinikimkim. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng unti-unting paglihilom. Hindi ito ang tipo ng pagbabalikan na agad-agad. Ito ay isang proseso ng pagtatayo muli ng tiwala mula sa mga guho. Hindi na humihingi si Joshua ng agarang pagbabalik ni Paloma. Sa halip natuto siya maging matiyaga. Nakikita ni Paloma ang bawat maliliit na pagbabago ng dating asawa. Ang pagiging mas mapagkumbaba nito sa hospital, ang pagtulong nito ng palihim sa mga proyekto ni Paloma nang hindi na humihingi ng credit, at ang paggalang nito sa kanyang kalayaan. Isang gabi nagkita ang dalawa sa isang simpleng kainan. Hindi na ito ang marangyang dinner na dati. Alam mo, wika ni Paloma habang pinagmamasdan si Joshua. Noong iniwan kita, akala ko ang tanging paraan para maging masaya ako ang kalimutan ka, pero na-realize ko, hindi pala ang paglimot ang makakapagpalaya sa akin, kundi ang pagpapatawad sa sarili ko dahil hinayaan ko masaktan ako ng ganoon katagal. Salamat sa pagtuturo sa akin ng ganyan, Paloma. Sagot naman ni Joshua, dahil sa iyo, natutunan kong ang pagiging doktor ay hindi lang sa paggaling ng sugat sa katawan, kundi pati sa paggaling ng puso ng tao, kabilang ang sarili ko. Unti-unting nakikita ni Paloma ang pagbabago ni Joshua. Ang lalaking hindi natakot magpakita ng kahinaan, ang lalaking mas pinahahalagaan ng presensya ng isang tao, kabilang ang sarili nito. Hindi pa rin sila opisyal na nagkabalikan, ngunit ang bawat pag-uusap nila ay hindi na puno ng paratang, wala ng sumbat. Ang mga pilat sa puso ni Paloma ay hindi pa lubusang nawawala, ngunit ang sakit ay hindi na nananariwa. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang paghilom sa malalim na sugat na minsan nang naglayo sa kanila. Nakita ni Paloma na si Joshua ay hindi na yung lalaking nagmamalupit. Siya na ngayon ang lalaking nagpupursige na maging karapat-dapat. Hindi para sa obligasyon, kundi para sa pag-ibig na sana ay nagbago na at mas matibay na ngayon. Isang taon matapos ang kanilang muling pagtatagpo, ang dalampasigan kung saan sila madalas maglaro noong mga bata pa sila ay naging saksi sa isang bagong yugto. Ang hangin ay sariwa at ang dagat ay kalmado. Tila ang mundo ay nakikiramay sa katahimikan at kapayapaan na ngayon ay bumabalot sa dalawa. Doon sa harap ng papalubog na araw, naghihintay si Joshua. Ramdam niya ang kaba, ngunit ito ay kaba na puno ng pag-asa. Hindi ang kaba ng pagmamadali, kundi ang kaba ng taong naghihintay ng biyaya. Nang dumating si Paloma, suot ang isang simpleng puting damit. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya ang babaeng durog. Hindi na siya ang babaeng nagtatanim ng galit. Siya ay isang babaeng natuto, naghilom at handa ng magmahal muli ng may wisdom at pag-iingat. Paloma, panimula ni Joshua. Hawak ang isang maliit na box.
Noong iniwan mo ako, doon ko lang napagtanto na ang tunay na bahay ko ay wala sa 4 na sulok na mansyon, kundi nasa mga kamay mo. Ang singsing na ito, hindi ito simbolo ng obligasyon. Ito ay simbolo ng aking pagbabalik loob, ng aking pagsisisi at pangakong habang buhay na pagbabago. Inilabas niya ang lumang singsing na iniwan ni Paloma sa hapagkainan 3 taon na ang nakakalipas. Handa ako magsimula sa simula, hindi dahil kailangan natin, kundi dahil gusto kong patunayan na karapat-dapat ako sa iyong pag-ibig. Huminga ng malalim si Paloma. Tiningnan niya ang dagat. Inaalala ang lahat ng sakit at luha, at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Joshua. Nakita niya ang katapatan, ang uri ng katapatan na tanging ang taong dumaan sa apoy ng pagsisisi lamang ang mayroon. Hindi ko ito ginagawa dahil sa nakaraan. Wika ni Paloma, ang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Ginagawa ko ito dahil naniniwala ako sa tao na nasa harap ko ngayon. Ang kasal ay hindi natapos noong iniwan ko ang singsing na yan. Ito ay isang bagong kasunduan, isang pag-ibig na binabawi at itinatama. Dahan-dahang kinuha ni Paloma ang singsing nang isuot niya ito muli sa kanyang daliri. Tila ba ang lahat ng sugat na nakaraan ay tuluyang naglaho. Hindi ito isang pagbabalik sa dati. Ito ay pagbubukas ng isang bagong kabanata. Ginakap ni Joshua si Paloma na mahigpit, at sa pagkakataong ito hindi na ito yakap ng pagmamay-ari, kundi ang yakap ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Hindi na ang mga luha ng pagdurusa, kundi mga luha ng tagumpay. Tagumpay ng pag-ibig na nagawang bumangon mula sa pinakamalalim na hukay ng sakit. Sa ilalim ng gintong langit, nagsimula ang kanilang ikalawang pagkakataon. Isang pag-iibigan na dumaan sa bagyo at pait, ngunit sa huli, natagpuan ang tunay na kahulugan ng happy ending. Ang pagtanggap sa bawat isa na may buong puso at ang pagpili na magpatuloy, magkasama hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang bawat maling pagkakataon ay may dalang aral, at ang bawat pusong marunong magpatawad ay karapat-dapat sa isang bagong simula.